Ayan, hello guys. Pakita ko sa inyo guys kung paano ako mag-plot ng aking chart. So, paano ba ako mag-trade? Paano ba ako mag-analyze? So, our example is Australian dollar, New Zealand. So, papansin nyo guys, may mga packs akong nilalagay. And ang tawag dyan is order block. Napaka-importante sa akin yan dahil yan yung mga lines na malalaman ko kung aakit na ba siya o bababa na ba siya or maglalaro lang siya inside the box. So dito yun yung binulukan ko guys, so may signal na lumalabas and ang tawag niya sa mga signal na yun is trend screener. Yan yung isa ko sa indicator na ginagamit. And overall guys, buy yan, super strong buy yan. So ang iniisip ko dyan is may pababa, magsiswing lang yan sa kaya na akyat. And yun naman din sabi sa akin nung indicator na yun. Ayun, so may bayad yan guys, $50. So meron pa akong ginagamit na indicator which is Ichimoku, pero yung ginagamit ko lang din yung Chico span para malaman ko lang yung noise, hindi siya noise, hindi siya yung fake movement. And pag napapansin mo yung time frame ko, ang daming square, no? So yung pinakamalaki dyan yung tinatawag ko na 4-hour chart na order block, which is the external, and internal naman yung mga nasa loob. Ayan o, pinulugan ko, super buy siya. So anyway, hindi lang naman tayo sa technical analysis, fundamental analysis din. Dito naman guys, makikita natin yung current events, yung mga possible na lalabas na news. Pero itong Forex Factory, ginagamit ko lang siya for economic calendar. So infilter ko lang yung mga bansa. Ang ginamit ko lang na, ang nilabas lang dyan is Australian dollar and New Zealand. So yun naman kasi yung pair ko, and may lumabas dalawa lang na news and low impact news pa. So wala siyang ganong impact sa market. Pero anyway, maski walang ganong, gagalaw pa rin yan. So you need to watch the time kung kailan lalabas yung news tsaka yung galaw. So maybe baka mag-fluctuate yan or magtuloy-tuloy ng uptrend. Hindi natin alam. So hindi naman tayo aasa dyan. May mga sudden news pa rin tayo na nangyayari. So sa investing.com guys, meron din ito sa laptop guys. So ginamit ko lang itong sa cellphone kasi ayaw mag-record, ayaw niya mag-save dun sa sa laptop ko, naglalag. So ginamit ko itong Android phone using the X recorder. So anyway, dito hanap tayo ng news ng Australian dollar and New Zealand. So yan yung hanapin natin at bibigyan naman tayo ng news all about this pair. So yan, nakita natin may chart din siya sarili sa investing.com at long time frame guys, buy pa rin. And syempre buy tayo, pero tingnan natin sentiment, dami nagsisell. Pero anyway, buy pa rin ako hanggang London session guys, sa alas 4 yan, 4 PM. Ayun, so meron din tayo tinatawag na news. Ito puro news to, ng mga bansa na yan, pero walang bago. November pa yung last, so walang ganong impact. Ito naman guys, yung historical data, yung araw-araw, kung pababa ba siya araw-araw o pangat ba siya araw-araw. And as of now, nakita natin puro red, pababa. Ito naman comments guys, dito yung makakakita ka ng mga nag-uusap ng mga trader, kung nagsisell ba sila, nagbibigay sila ng signal, and nagcha-chart sila kung ano analysis nila. And you can comment on this guys, pwede kayo sumali sa kanila. Pero syempre hindi lang naman to Pilipino, English to, kasi halo-halo talaga to. So anyway guys, attend kayo module 3. Ito yung matututunan nyo. So sana makatulong to. Alright.